Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Magandang hapon po, gabi. Ayan, another Friday po ulit at andito ulit tayo para sama-sama na manalangin. Itaas, amen, ang ating simbahan at ang Pilipinas at ang lahat po. So, nitong nakaraang linggo, meron po tayong pinag-aralan na ito po yung 4 step to be successful and victorious in life. So, 4 na hakbang para maging matagumpay, no? Maging wagi ka sa buhay, sabi niya. So, ito po ay nasa Joshua chapter 1, verse 5 to 9. Ito pong book na to ay isa sa maganda, no, na halimbawa ng pagiging isang lingkod, sapagkat alam niyo po, ito po yung time na si Moises ay namatay at ibinigay ng Diyos kay Joshua yung ministry o yung pamamalakad. Amen. At ang isa po dito ay sa 4 na step to be successful and victorious in life ay yung number 1 po, sabi niya po, be strong and courageous. So, ibig sabihin po, kailangan po nating maging matatag, amen po, malakas sa pamamagitan, no, ng mga salita ng Diyos, no, maging malakas ang loob. Sabi ng Diyos, no, sapagkat ikaw, sabi niya kay Joshua, ay namumuno. Amen po. At sa time na yon, kailangan mong maging matagumpay. Yun po yung magagawa at matatapos ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Amen po, maging malakas at matapang at focus po sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Sabi niya nga po, no, hindi tatayo ng Diyos ang kanyang gawain para sa mahihinang pundasyon. At hindi magiging matatag ang pundasyon mo kung ikaw ay mahina. Amen po. So, number 2, sabi niya, be careful to obey all the law. Maging maingat tayo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Maging matatag, matapang, sundin po natin lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Maging maingat ka. No? Dapat alam mo kung ano yung pinag-uutos ng Diyos sa atin. Yung batas ng pinag-uutos sa atin ng Diyos. At number 3, sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Ito po yung huwag mong tanggalin o huwag mawala sa iyong mga labi ang salita ng Diyos. Ang sabi niya sa Joshua 1:8, i-meditate mo ito, nguyain mo ito, yung salita ng Diyos. Amen, araw at gabi. No, hindi po yung babasahin mo lang, kundi sabi niya, meditate, ninunguya ang salita ng Diyos para maging buhay sa buhay po natin. Amen po, sabi niya, number 4, do not be afraid and discourage, huwag kang matakot. Anuman at saan man ikaw dalhin ng Diyos. Si Joshua, sabi kay Joshua ng Panginoon, saan kita dadalhin? Sasamahan kita. Amen po, tayo po huwag kang matakot. Magpakatatag, tibayan natin ang ating loob. Ang Diyos ang sasaiyo saan man siya pumunta. Kahit saan pumunta po tayo, lagi natin kasama ang Diyos. Ano man ang sitwasyon mo, saan mang ministry ka niya dalhin, paniguradong ang Diyos po ay lagi natin kasama. Sabi niya, huwag kang matatakot. Po, huwag kang panghihinaan ng loob. At alam niyo po, yung 4 na yon ay napakagandang encouragement sa bawat isa sa atin. Meron po akong isi-share sa inyo dito sa Luke chapter 18, verse 1 to 8. Alam niyo to, ito po ay isang talinhaga o parable, no, na itinuro ni Jesus sa Luke chapter 18 verse 1. Ang sabi niya po, upang lagi tayong manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ang sabi ng Diyos, lagi kang manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ang kwento pong ito ay tungkol po ito sa isang hukom. Amen po, at isang byuda. Yung hukom po ay walang Diyos, walang kinatatakutan. At itong byudang ito ay palaging bumabalik doon sa hukom para ibigay, no, or sabihin na bigyan siya ng katarungan. Amen po, so makulit yung
byuda, kaya sabi niya, tulungan mo ako. At dahil sa kakakulit nitong byuda doon sa hukom, sabi niya, kahit ako ay walang Diyos, dahil sa makulit ka, ay ibibigay ko sa iyo ang katarungan. Amen po, tinanggihan siya ng hukom ng maraming panahon. Pero dahil sa kakakulit niya, ng byuda, ay ginawa din niya ang hukom, yung katarungan para sa byuda. Alam niyo, at sinabi po ng Diyos sa Luke chapter 18 verse 6 and 9. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad ninyong igawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig pa sa kanya. Kung yung hukom nga po, amen, ay kahit ganong katigas ang puso niya, pero binigyan niya ng katarungan yung byuda. Ang Panginoon po ay hindi ganun. Ang sabi niya, kailangan mong bawat sabihin, bawat dasal po natin, bawat daing natin, ay sinasagot ng Diyos. Amen po, kahit hindi mo pa nga sinasabi, ay Kanya na pong sinasagot. Kaya nga pong instruction ng Diyos, sa Luke 21 verse 36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang maligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa anak ng tao. Ano po sabi niya? Lagi pong ang instruction ng Diyos, maging handa tayo. Lagi tayong manalangin para pagdating ng anak ng tao. Sino po ba yung anak ng tao na dadating? Ang Diyos. Si Jesus ay darating. At ang binigay niya na lahat ng iyong panalangin ay kayang sagutin ng Diyos. Ano man ang kalalagayan natin, mga kapatid. Ang Diyos ang sasagot sa anumang mga bagay na gusto mong magkaroon ng katarungan. Amen po. Kailangan mo lamang lumapit sa Kanya. Everyday ang paglapit, kapatid. Walang interval po yun. Kailangan everyday kang nananalangin at nakikipag-usap sa Diyos na may kasamang gawa at pananampalataya. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Sabi nga dun sa 4 na step to be successful and victorious in life. Diba? Sa number 4, sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Whatever happened, at nananalain ka at alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po. So yun lamang po, at ito po si Pastora Ellie. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At andito na naman po tayo para po tayo ay manalangin, magpuri sa ating Panginoon. At salamat po sa Diyos dahil patuloy niya po tayong binibigyan ng mga aaralin natin na siyang makakapagpalakas po para sa bawat isa sa atin. At yung nga po, ito pong pinag-aaralan nating 4 na hakbang upang maging matagumpay sa buhay. Yung successful and victorious. Pero sabi niya po doon sa Joshua 1:8, ay yung pong prosperous and successful. At marami pong mga example sa atin kung paano po maging matagumpay, at maging maunlad sa ating pamumuhay. Tulad lang din po yan ang sa secular, kung kailangan po nating maging maunlad, kailangan po nating para makamit natin yung kaunlaran, yung kung katagumpayan. Kung ikaw halimbawa ay isang manglalaro, ikaw ay isang basketballista, at kinakailangan mo magkaroon ng tamang pagsunod, sa pamamagitan ng pag-aaral, meron kang training, may disiplina, may instruction na dapat mong sundin upang makamit mo ang maunlad at matagumpay na pagiging isang basketballista. Yun din po kung ikaw kang pianista, kailangan mo rin ng mga disiplina, Kailangan mo rin po ng training, kailangan mo ng instruction, para po makamit mo yung tagumpay at yung pong maunlad, na pagiging isang pianista. Gayon din po sa isang Kristiyano,
Kung nais mo na ikaw ay maging successful, maging prosperous and successful, kinakailangan kang dumaan din sa pagiging isang tunay na pagiging disiplina bilang isang Kristiyano, o training, no, mga training na dapat mong gawin bilang isang Kristiyano, ano po. At meron nga pong binigay sa atin, ano po, dito si ang Panginoon kila Joshua. At nung nga pong nawala na, namatay na si Moises at inilipat na nga po kay Joshua, ay meron po siyang ibinigay na mga tagubilin o dapat na sunduin na gawin. At sinabi nga po niya ay dito po sa verse 2, ano po, ng chapter 1 ng Joshua. Ang sabi niya dito, patay na ang lingkod kong si Moises. So, pahandain mo ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupain pinagkaloob ko sa inyo. Ang sinabi po ng Panginoon kay Joshua ay pahandain. Ano po? May instruction na dapat gawin. Ano po? Doon sa verse 8, hindi pinaalala niya na kung gusto mong makamit yung successful, yung prosperous and successful life, ano po, meron kang dapat gawin. At sila Joshua, pinaghanda niya, ano po, ang buong Israel upang makamit nila, ano po, yung lupain na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Maaaring may mga dapat silang gawin. Maaaring malayo yung lupain na yun, mayroon kang dapat na daanan, may patulad po natin bilang isang Kristiyano, kung gusto natin maging maunlad at gusto natin maging matagumpay na Kristiyano, may mga dapat po tayong gawin. Ano po? At hindi lamang itinuro rin sa kanila kung hanggang saan yung pagitan nila, kung hanggang saan yung gagawin nila. Ano po? Ganyan po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Even po sa prayer, bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang Kristiyano. Kung nais mo na ikaw ay maging malakas spiritually, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 4, ang nagsasalita sa iba't ibang wika, ang prayer in tongues, ano po, na ginagawa po natin dito sa Rema, ay isa po ito sa makakapagpaunlad ng buhay spiritual natin. Kaya nga po, kung nais natin na maging isang matagumpay na Kristiyano, kung nais natin maging isang maunlad na Kristiyano, ano po, busugin natin ang ating espiritu, na katulad ng sinabi po ng ating Panginoon sa prayer niya sa Gethsemane, na ang sabi niya, hindi ba lang kayo makapanalangin ng at least isang oras man lang? Natatandaan ko, tinama niya ang tatlong disipulo, at sabi niya, tayo'y manalangin. At nung siya'y humiwalay at nanalangin, yung tatlong kanyang disipulo ay binalikan niya at nakita niyang natutulog. Amen po? Sabi niya, manalangin kayo kasi ang ating laman ay mahina. Amen, amen po. At kailangan kayong manalangin upang madaig ninyo ang tukso. Okay po? So may instruction sa Lord doon. Ano po? Ang pagiging isang maunlad na Kristiyano ay at maging isang matagumpay na Kristiyano sa kanyang spiritual na pamumuhay ay kailangan ng panalangin. At yun nga po, lumiwalay ulit ang Panginoong Jesus at binalagan niya ulit sila at nakita niya natutulog muli. At sinasabihan niya na hindi pa kayo makapanalangin kahit isang oras man lang. Ano po? At umalis siya ulit at yun, pagbalik niya sabi niya, eto na, tapos na. Nandito na ang kukuha sa kanya, ano po, tatakip sa kanya. Alam na yan ni Panginoon Jesus kung ano ang nangyayari. Kaya nga po, dito sa Rema, binigay po sa atin, no, yung 4 na hakbang upang maging matagumpay sa buhay po natin. Ano po? At yung nga po sa ating spiritual na pamumuhay, isa po ito sa makakapagpaunlad, maging matagumpay, ano po, ay yung pangako niya na at least manalangin kayo sa isang oras dahil upang di kayo madaig ng tukso. Amen po. At least manalangin kayo sa makalangit na wika sapagkat ito ang makakapagpaunlad sa inyo. Mga kapatid, kailangan natin ng panalangin kung nais mo na maging matagumpay ka at maunlad. Amen po. Sa iyong buhay espiritual. Kaya nga sabi niya, yes, una sa physical,
at yung spiritual mo ay kailangan mong pakainin ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, ang siyang ating sandata, ang ating panghahawakan para ibigay ito sa Panginoon at ipaalala na kung ikaw ay may sakit, yes Lord, may pangako ka sa mga sugat, sa mga latay na tanggap mo sa krus ng Kalbaryo, Isaiah 53 verse 5. Tinapos mo na, binigay mo na ang kagalingan. Ito po ay isang paraan para sumulong tayo na tayo ay magaling na. Tayo ay dapat walang sakit. Amen po. Isa po ito sa matagumpay at maunlad na Kristiyano na alam ang salita ng Diyos. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon dito kila Joshua na basahin ninyo ang aklat na yun. Hindi lamang ninyo basahin, aralin. Ano po? Hindi lamang ito inaaral, kundi kinakailangan matupad. Amen po. Pag inaaral mo ito, kailangan mong tuparin yung mga nasusulat doon. And yet, ito yung sinasabing pangako sa atin na hakbang, ano po, magiging prosperous and successful ang buhay po natin. Kaya nga po mga kapatid, hindi lamang po ganun ang nais ng Diyos. Ang sabi ganun ng Panginoon kila Joshua, pahandain mo, maghanda ka. Amen po, sa pagiging matagumpay na Kristiyano at magiging matagumpay sa pamumuhay po natin at maunlad na pamumuhay, paghahandaan natin. Kailangan po tayong dumaan sa training, sa disiplina, amen po, na dapat na nating gawin at ipinagagawa sa atin ng Diyos na makikita lamang natin sa magitan ng salita ng Panginoon. Nandito ang disiplina, nandito ang training, nandito ang instruction ng Diyos, nandito ang paghahanda ng Diyos, ang kanyang salita na ating panghahawakan ngayon. Kaya nga hindi tayo po pwedeng mamuhay, hindi tayo pwedeng magpatuloy nang walang access sa Lord. And it is the access of God is prayer. Kaya mga kapatid, napakasarap na magkaroon ng tamang komunikasyon sa Panginoon. Na sabi ng Panginoon kay Joshua, alalahanin mo ito araw at gabi. Amen po. Ipaghanda mo sila. At sabi niya, magpakatatag kayo. Lakasan ninyo ang iyong loob. Labanan ninyo. Amen po. Dito po kay Joshua, victorious life po ang binigay ng Panginoon sa kanila. Kailangan lamang nilang sumunod sa instruction ng Panginoon. At kung nais mong mabuhay na maunlad ang iyong spiritual, palagi kang manalangin sa makalangit na wika. Na tulad ng gagawin natin at ginagawa natin ngayon sa prayer po natin dito po sa Rema. Kaya ngayon po, yan lang maishishare ko po. Tayo po ay sama-sama na magpuri at manalangin. Hallelujah. Praise your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Piling mo ako'y nauuhaw. Sa piling mo ako'y lumalakas. Sa piling mo ay may kapayapaan. Sa piling mo ay may kapangyarihan. Sa piling mo ako'y nauuhaw. Yes, O God. Sa piling mo ako'y lumalakas. Sa piling mo nakakaya ang lahat. Ano man ang problema,
Minsan pa ayaw ko nang mawalan, ayaw ko nang mawalay sa iyo, Panginoon. Ako'y yakapin mo, ikaw lamang ang aking kalakasan. Ikaw
paggabay mo. Maraming salamat sa pag-iingat mo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, O Diyos. Bilang mga anak mo na lumalapit sa iyo, O Lord God. Sama-sama kami dito sa Rema Evangelistic Church International. Lord, alam niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin na handa namin, Panginoon, iluhod, itaas sa iyo, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O God. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, tinataas namin ang aming bansang Pilipinas. Sama-sama kami, Panginoon, madumudulog sa iyo na kailangan namin ng Diyos na siyang makakapagpabago sa bansang ito, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng mga pangangailangan ng bansang ito, sa lahat ng ikakaunlad at ikatatagumpay, Panginoon, ng bansang ito, O Diyos. Ikaw ang kailangan ng tao, Panginoong Jesus. Kaya nga po ang aming Presidente Marcos, O God, hanggang sa pinakamababang katungkulan, Panginoon, ay patuloy niyo po sila, Panginoon, samahan. Patuloy niyo po, Panginoon, kayo ang magturo sa kanila, O Diyos. At magkaroon sila, Panginoon, ng pusong paghanap sa iyong mga salita, O God. Magkaroon ng kauhawan, Panginoon, na makita, malaman, Panginoon, ang iyong mga salita na siyang magbibigay ng tagumpay sa bansang Pilipinas, O God. Lord, dalangin po namin, O God, ang bansang Pilipinas na patuloy niyo pong ilapit sa iyo, Panginoon. Pinawasak namin ang false doctrines, false religion, kawalan ng pananampalataya, katigasan ng puso, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At O Diyos, nagpapakawala kami, Panginoon, ng salvation, shame and repentance, O God. Lord, nagpapakawala kami ng pusong may kauhawan sa iyong salita, paghanap sa iyong salita, Panginoon, pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Abutin mo ang bansang Pilipinas, ang kaligtasan ng bansang Pilipinas, Panginoon, ay patuloy namin idinudulog sa iyo, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. At patuloy din namin winawasak ang corruption, ang lahat ng pandaraya na nilalagay mo sa tanas, kayo mga demonyo na nagdadala ng pandaraya sa bansang Pilipinas, ay winawasak namin at pinapalayas namin. Sa pangalan ni Jesus, ngayon na demonyo nagdadala ng walang pagkakaisa, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Kayo na mga demonyo na nagdadala ng kasinungalingan sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Kahirapan, kawalan, kasalatan, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Kayo na nagdadala sa pangalan ni Jesus ng sakit at karamdaman, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At O Diyos, nagpapakawala po kami, Panginoon, at patuloy namin pinanghahawakan ng iyong salita. Ano man ang aming talian dito sa lupa, i-honor mo sa langit, tatalian mo ito, Panginoon. At ano man ang aming pakawalan dito sa lupa, pakakawalan mo sa kalangitan, Panginoon. Lord, yan ngayon, nagpapakawala po kami, O Diyos, hallelujah, ng pagkakaisa, ng pag-ibig sa bansang Pilipinas, Panginoon, O God, ng katapatan, O Diyos, sa paglilingkod, O Lord. At gayon din po, Panginoon, ang kalusugan ng bansang Pilipinas, Panginoon, ang mga mamamayan ng bansang Pilipinas, ang kalusugan ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, ang kaginhawaan, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O Diyos, yung prosperity, O God, ang patuloy namin pinakakawalan sa bansang Pilipinas. Ang maunlad na bansa, ang patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O God. Ang maluwag, Panginoon, hallelujah, sa financial assistance, O Lord God, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa bansang Pilipinas. At winawasak din namin ang anumang trahedya na ginagawa mo sa tanas, na binabalak mo kayo ng mga destroyer spirits sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas, ay winawasak namin at pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At anumang mga binabalak mong mga bad weather sa pangalan ni Jesus, mga bagyo na siyang makakasira sa bansang Pilipinas, ay winawasak namin at pinapalayas namin. At Lord, sa pangalan ni Jesus, nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, ng magandang weather, patuloy, O God, sa mga pangangailangan po namin, O God.
salamat sa protection mo sa bansang Pilipinas, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil mga ambilihin, Panginoon, ay patuloy niyo pong hawakan ito at pakialaman, O God. Panginoon, sa mga pangangailangan ng mga bansang Pilipinas, O God, sa mga pagkain, Panginoon, ingatan niyo rin po ito, O God, at pakialaman niyo rin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bansang Pilipinas sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, maraming salamat din po, tinataas namin sa iyo ang aming everyday Bible study, O Lord God, dito sa Rema Philippines, O God. Maraming salamat sa mga revelation mo, Lord, at patuloy pa kami nananalangin, Panginoon, na bawat mapapag-aralan namin, bawat maririnig namin na mga mensahe, Panginoon, sa Rema Pills, O Lord God, ay magsilbing kalakasan namin, Panginoon, pagkain ng aming espiritual na ikalalagot, ikatatagumpay ng aming buhay, Panginoon, hanggang sa dumating ka, Panginoong Jesucristo. I-bless mo rin po ang mga nagbibigay ng iyong mensahe sa iyo, O God, ang kanilang pamumuhay, Panginoon, ang kanilang ministeryo, O Diyos, ang kanilang pamilya, Panginoon. Bless them, O Lord, at ingatan niyo rin po sila, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, O Diyos, tinataas po namin sa iyo ang Bible study namin everyday, O God, in Jesus' name. Lord, gayon din po, Panginoon, aming mga under construction, O God, ng mga churches, O Lord. Panginoon, O Diyos, salamat sa vision na patuloy mong ipinaalala sa amin. Ang 1,000 visions, Lord, ng mga churches, 1,000 churches, O God, as your vision sa aming senior pastor. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong ibigay yung boldness, yung Panginoon, yung pong kalakasan, Father God, yung burden, O God, na maabot namin ito, Father God, above the normal, Lord God, pero titingin kami sa iyong salita. Titingin kami, tatayo, Panginoon, talakaran namin ang iyong mga salita na siyang aabot sa vision na yan, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang mga under construction at simbahan, dalhin niyo po kami, O God, doon sa mga simbahan na nais pa po ninyong abutin po ng bawat isa. And we thank you, Father God, for your abundant blessing, O God, na siyang magbibigay sa amin, maghahatid sa amin upang maiabot, maabot ang mga kaluluwa at ang mabuksan ang mga simbahan na yan sa pangalan ni Jesus. Lord, gayon din po, Ama, tinataas din po namin ang aming mga kapatiran, O God, na nasa abroad. Lord, meron kang mga kadahilanan kung bakit mo sila pinadala doon. They are your ambassador, O God. Kaya, Panginoon, bless them, O Lord, at yung mga iniwanan din po nila dito sa Pilipinas, Panginoon, O God, pagpalaan niyo rin po at patuloy niyo po silang ingatan sa lugar, sa bansa, kung nasan man sila naroroon, Panginoon. As you promise, O God, pagpapalaan niyo po kami sa loob at sa labas ng inyong bansa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang iyan, O Diyos. Ingatan niyo sila, pagpalain sa pangalan ni Jesus. At Lord, gayon din po, Panginoon, mga prayer requests namin ngayon, O Diyos, hallelujah. Lord, sinabi mo, Panginoon, na anuman ang hilingin namin sa panalangin, manalig kami na natanggap na namin iyon at matatanggap mo nga. Mark 11:24, Panginoon. Lord, ang mga nakasulat na prayer request ng mga kapatid ko ngayon, O Diyos, o sasambitin ng kanilang mga bibig. Ngayon pa lang, Panginoon, O Diyos, inaangkin na namin ang kasagutan, O Diyos. Ikaw ang nakakabasa, ikaw ang nakakarinig nito, Panginoon. Lord, magte-testify kami, O God, na narinig mo ito, sinagot mo na ito, Panginoon. And we confess it, we claim it, O Lord, in Jesus' name, na natanggap na namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, gayon din po ang aming Senior Pastor Boy, Panginoon. Nakita niyo, Panginoon, ang aming Senior Pastor, ang dedication niya, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Nakita niyo ang buhay niya, Panginoon, na ibinigay niya sa iyo, O Diyos. Panginoon, salamat sa kumpletong kagalingan, Panginoon, na ibinibigay mo sa kanyang pisikal na katawan. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na ibinibigay mo sa kanya, O Diyos, o binigay mo na sa kanya, Panginoon. Lord, prayer namin sa buong Rema, Panginoon. Thank you for the long life sa aming Senior Pastor Boy, Panginoon. And we thank you for the good health, strength, O Lord God, and joy, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, O God. So maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord. Maraming pong salamat, Lord, sa lahat ng aming mga pinanalangin. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pastor. Patuloy niyo siyang
acknowledge, Lord, yung ministeryo pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Bigyan mo sa kanyang kalakasan sa araw-araw, O God. Ganito din po, Lord, tinataas namin ang kanyang mga kapatid, susama po sila naroroon, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, O God. Ganito din po, Lord, tinataas namin, Panginoon, O God, ang mga leaders, O God, ang leadership, Panginoon. Lord, nakikita mo ang puso, Panginoon, O God, yung mga bigatin ng aming mga hallelujah, yung aming mga leaders, Panginoon. Nakikita mo yung puso nila, Panginoon, kung paano yung paglilingkod ay binibigay nila, Lord, towards, Lord, sa mga subordinate. Lord, yung puso na mapaglingkod, yung pusong mapagmahal, yung pusong maunawain, Panginoon, O God, at pusong mapakumbaba, O God. Patuloy mo ibigay at pagpuklubin mo kami, Panginoon, ng isang vision, Lord, O God, dito sa Rema Evangelistic Church, kung saan mo kami tinawag, O God. Hayaan mo, Panginoon, na mabuild namin, Panginoon, yung relationship, Panginoon, O God, na ikaw ang unang nagbigay sa amin, ang pag-ibig, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, O God. Lord, mananatili kaming tapat sa iyo, Panginoon, O God. Katulad ng katapatang ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang mga pastors, ang mga workers, O God, ang mga miyembro, Panginoon, ng outreach, lahat ng outreaches ng Rema Evangelistic Church, Lord. Lord, nakikita mo yung mga puso ng bawat isa. Nakikita mo yung burden ng mga pastor, ng mga workers, Lord, ng mga bawat miyembro, Panginoon, ng aming simbahan. Lalo mo pa po itong palabuin, Panginoon, na Lord, mag-focus kami sa mga pangako, Panginoon, at sa mga hinabilin mo, mga kaluluwa sa amin, Panginoon. Lord, magiging isa kami, Panginoon, O God, sa katulad ng pagkakaisa na binigay mo sa amin, Lord. Hayaan mo, O God, na patuloy namin, Lord, na magampanan yung bawat tungkulin ng bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Yung mga pastors namin, mga workers na nagbigay ng buhay sa iyo, Panginoon. Ibigay mo, Panginoon, O God, bawat hinihiling ng puso nila, ng buhay nila, Panginoon. At ganun din po, Lord, yung mga iniwanan nilang pamilya, Panginoon, ikaw ang siyang maging God o provider nila, Panginoon. Hawakan mo ang buhay ng pamilya, Panginoon, O God, na iniwanan ng mga workers and pastors namin, Panginoon. Dalangin namin, O God, ang bawat isa sa amin, O God. Nalala mo kami, Panginoon, na pagbutin ng iyong pag-ibig, masagot ang mga hiling and desire ng puso ng bawat isa, Panginoon, sa mga outreaches, Lord. Nakikita mo kami, Panginoon. Wala kami maitatago sa iyo, Panginoon. Wala kami maililihig sa iyo. Kaya, Lord, ikaw, yung Diyos namin, na tinitignan at sinusundan, Panginoon. Bigay mo sa amin, Panginoon, yung katatagan sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Lord, sa mga miyembro na nagpatuloy, Panginoon, na nagde-desire na maglingkod sa iyo. Salamat sa maraming workers pa, sa maraming pastors pa, Panginoon, na pagkakatiwala mo sa bawat isa, Panginoon, dito sa Rema Evangelistic Church, Lord. Salamat, Lord, sa marami rin po, Panginoon, na mga outreaches na pupusan mo. Lord, idako mo ang aming mga payapa sa lugar, Lord, kung saan mo kami pwedeng gamitin, Panginoon, at may hatid ang iyong salita at ang kaligtasan, Panginoon. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin dito sa simbahang ito, Lord. At gawin din po, Lord, tinataas namin lahat ng mga pangangailangan financially, Panginoon, O God, sa mga itatayo pa na simbahan, O God. At Lord, salamat, Panginoon, sa same break camp namin ngayon, Panginoon, O God. Ngayon, October 30 to November 2, Lord. Salamat sa lugar, Panginoon. Salamat, O God, sa registration. Salamat sa mga sasakyan na gagamitin mo, Panginoon, sa amin, O God. Ibibigay mo sa amin ngayon same break, Panginoon. At alam namin, Lord, na may gagawin ka, Panginoon, na himala, Lord, sa araw, Panginoon, ng aming camping. Yes. Alam namin, Panginoon, O God, na kikilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa camping. Lord, i-build mo sa amin, Panginoon, yung puso ng paglilingkod, Panginoon. I-build mo sa amin, Panginoon, yung puso, O God,
na ikaw yung focus ng buhay namin, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, O God, sa mga gagamitin mo sa tatayo sa harapan, Panginoon. Sa araw, Lord, ng aming camping, ngayon pa lang, Panginoon. Lord, nag-e-expect kami, Panginoon, ng mga bagay, mga salita mo na magpapalakas sa bawat isa sa amin, O God. Lord, salamat sa lugar na yan. Salamat sa lugar ng Pinyel, Panginoon. Ang kalooban mo ang siyang maganap, Panginoon. At salamat at patuloy mo pa rin kaming sinusubaybayan. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Hindi mo nga kami pinabayaan, Panginoon. Lord, salamat, Lord. Salamat sa pag-ibig na pinagbuklod mo, Panginoon, sa amin dito sa aming mga simbahan, Lucas. Salamat, Lord. Dalangin namin sa iyo at tinakas namin sa iyo ang katagumpayan ng aming, Lord, camping ngayon, October, Lord. Salamat, O God. Purihin ka namin, Lord, at pinasasalamatan ka namin, Lord. Maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay tayo isa sa gawi sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Pag-ibig mo, O Diyos, o kahit tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ang pag-ibig mo, O Diyos, o kahit tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri
Panginoon. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy na sumasama sa aming panalangin every Friday, O God. Lord, maraming salamat po, O Diyos. At ngayon pa lang, inaangkin na po namin ang lahat ng kasagutan ng aming pong mga napanalangin, O God. Salamat po, O Diyos, inaangkin po namin ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Yan po. Praise God.